Great morning! Welcome back to my channel. Um, from now on, laging great morning ang ibabati ko sa inyo kasi sabi ng mga anak ko, sa school daw nila, itinuturo great morning kahit hapon na or gabi, great morning pa rin daw. Ibig sabihin, you're looking forward for a great morning every time. So, great morning sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Mga nakarang araw hindi ako nakakapag-vlog dahil meron tayong dinaramdam sa hindi inaasahang pangyayari. Ako po ay na-injure. Ngayon, that was August 14 nung nangyari yung aking ako'y nadapa. So, ang nangyari kasi, yung huling step ng bus, pababa ako. Pero hindi naman moving yung bus kasi parang service bus namin yun sa work. Ngayon, siguro dahil nga galing kami ng night shift, sa puyat ko na siguro, na-miss ko yung last step ng pababa. So, nahulog yung left foot ko, tapos sumabit yung right foot ko, pero bumagsak una yung left, then yung right. So, dalawang tuhod ko talaga bumagsak. So, ang sakit. Sobrang sakit talaga. Pero at that time, ang naisip ko talaga, protektahan yung right shoulder ko. So, hindi ko siya tinukod. Ang naitukod ko yung left. Itong left. So, ayan, may mga marka pa ng pasa-pasa. So, ngayon, dahil nga sa iniisip ko, naghihintay na yung mga nasa bus. Kasi 6:03, so 6:05 umaalis yung bus namin. So, kailangan kong magmadali tumayo kasi nakalimutan ko yung reading glass ko sa locker. So, kailangan ko siyang balikan dahil otherwise, wala akong magagawa. Di ako makakakita talaga. So, mostly sa bahay, itong ginagamit ko talaga. So, ngayon, dahil mag-go-off na kami, hindi pwedeng wala yung reading glass ko. So, nagmadali, nakatayo naman kaagad ako, pero nararamdaman ko, nag-wobble na yung yung mga tuhod. So, ngayon, takbo ako, nakabalik ako ng bus 6:06. Nakauwi naman ako ng safe ng bahay. Pero dun sa katabi ko na may mention ko, sabi ko, nadapa ako, masakit ang tuhod ko. Pero at that time, may mga tao sa locker, naikwento ko rin na, alam mo, nadapa ako. Sabi ko, ang sakit ng tuhod ko, something ganon. So, alam mo yung normal na nadapa ka lang, na akala mo walang, normal lang, yung parang nagkapasa or ano lang. So, pag uwi ng bahay, namamaga siya. So, natulog ako, and then nung hapon, nilagyan ko siya, nag-hot compress ako, tapos, pahinga, dahil off naman na, nagpahinga ako mga 2 days. Talagang hindi ako lumabas ng bahay kasi sabi ko, masakit ang tuhod ko. Tapos, meron akong coworker na ini-invite niya ako na birthday ng sister niya. Sabi ko, pasensya na, masakit yung tuhod ko. Sabi kong ganun. So, nung gabi na yun magdamag, sobrang sakit talaga ng tuhod ko. Hindi ko na malaman kung bakit masakit siya. So, dapat 2 days na lumipas, dapat na siya, medyo nag-heal na or ano. Pero sabi ko, bakit parang intense yata yung sakit? So, parang hindi normal. So, kinabukasan, nagpadala ako sa husband ko sa hospital para alam mo yung magkaroon ka ng peace of mind na, kung malaman ko ano ba talaga nangyari sa tuhod ko or sana hindi naman malala, ganun. So, pagdating namin sa hospital, na x-ray siya, ang nakita nung doktor, initial niyang assessment, yung kneecap ko sa left knee, umangat siya, tapos yung pinaka-litid niya, sabi niya naputol. May naputol na litid. So, kaya yun yung sumasakit. So, ang ginawa, nilagyan ako ng half cast for the meantime, kasi in-schedule ako ng MRI, nilagyan ako ng half cast. Pagtapos ng MRI, so inassess niya uli, tapos nakita niya na na tawag dito na na yun nga, yung parang may litid nga ako na parang na-injure, parang ganun. So, pinagawa niya, full cast na yung paa ko. Tapos, matatawa ko doon sa nag-plaster, kasi yung nag-plaster, sabi niya, hanapan kita ng pink, para hindi ka malungkot. So, pink yung nakalagay. Pakita ko lang sa inyo. Ayan yung cast ko. Pink. Ayan siya, kulay pink. As in, binasa lang to ng tubig. Alam mo yung parang nakarolyo lang itong pink na to. Tapos binasa ng tubig. Tapos nilagay binalot sa tuhod ko.
Malambot siya. Unang naramdaman ko mainit eh. Mainit muna siya. Tapos, maya-maya konti, medyo tumitigas na siya. So, alam mo mga unang panahon, yung pagka nilalagyan ka ng cast, yung tinitimpla pa nila, tapos pinaplaster na ganon. So, ngayon, hindi na. So, pagka binalot nila, binasa nila tong plaster na to, pag binasa nila yan, ibabalot na nila yan, tapos titigas na lang siya ng kusa dyan. So, ganyan. So, may time na parang gusto ko na siyang alisin, kasi minsan pag pinawisan makati sa loob, hindi mo makamot ba? So, yun. So, ito naman, meron akong bandage na nilalagay dito. So, ngayon pinapahinga ko lang. Kasi, pag sobrang higpit, masakit talaga rin siya. Masakit siya. So, ngayon, nakataas lang siyang ganyan. Kasi sabi na yung doktor, itaas ko lang daw ng ganyan. Kasi, pag the more na pinupwersa yung ng weight ko, so, lalong hindi siya gagaling. So far naman, ito, medyo nag-subside na yung maga niya. Na ano ko na siya, na ito na lang part na to ang masakit. Itong part na to masakit. Dito, same thing dito. Ito, nagko-concentrate talaga rito yung sakit. So, pag sumakit yan, parang hindi ko malaman kung paano ko siya kakalmahin ba. So, yun, for the meantime, ito, nilalagyan ko lang, nag-hot compress lang ako or ano. Pero, medyo ano naman na siya, wala na siyang maga. Pero masakit pa rin pag ginagano, no, pag pinipress somewhere dito. Ganyan. So, yung result ng MRI ko, medyo although may initial assessment na yung doktor, pero ano pa rin niya raw yan, babasahin pa rin sa akin yung result ng MRI dun sa diagnostic center. So ngayon, so hindi ako makapag-vlog ng cooking or anything kasi hindi na makalabas ng bahay dahil nga iniiwasan na mapersa siya dahil masakit talaga siya. Pag sumakit talaga, alam ba, maglakad lang ako, punta ako ng toilet, talagang, maya-maya, ayan na siya, makirot na siya. So, most of the time, nakaupo lang ako rito. Tapos, kung kailangan ko lang tumayo, umihi, ganun. So, yun, doon lang ako tatayo. Pero, yung ibang mga gawain na kailangan ng matagal akong nakatayo, ganyan, hindi ko talaga kaya, hindi ko talaga nagagawa. So, habang nakaupo ako rito, ganyan, sa morning, yung routine ko talaga, dahil mag-isa lang ako pumapasok yung husband ko, tsaka yung kapatid ko. Talagang, ayan, ang mga ginagawa ko. Rosary. Ayan, rosary. Nakalagay yung rosary ko sa pouch kasi iwas alikabok. Tsaka, para hindi siya kalawangin. Diba? So, yan. Tip ko sa inyo, yan. Lagay nyo lang sa pouch na ganyan. Kahit saan kayo magpunta, hindi siya madudumi yan. Okay, so, yan. Rosary lang din. Tapos, kahapon Wednesday, so nagnubina ako ng perpetual kasi kahit nung nag-aaral pa ako, talagang perpetual yung nunubina ko. Tapos kung Friday naman, tomorrow, ito naman si Senior Santo Niño, yan namang nunubina ko. From high school ako, ito talagang ginagamit ko na nubina noon. Pagka, alam mo yun, yung unang panahon, talagang pinoproblema ko yung pamasahe and all. So, yan. Kay Senior Santo Niño ako yan nagnunubina. Pasensya na sa hair ko kasi hindi ako araw-araw nakakapaghugas ng buhok dahil ang hirap nga. So, yan. Habang nakaupo ako rito, so, buti na lang may mga babasahin ako rito and everything. So, tulad nito, bigay ito ng mother nung friend ko. Kung naalala nyo, si Atina, yung mother niya. So, niregalo niya sa akin ito. Kailan ba to? Ano bang year to? 2016. Yan, 2016. So, ito lang, binabasa-basa ko lang siya. Ganyan. So, pagka hindi ako nakaka-feel ng, alam niya yung pag-aalala kung gagaling ba ako or anything. Tapos, next, ito naman, bigay naman ni Angelica. Si Angelica yung kasama ko sa work. Na talagang yun, laging nagpapaalala sa akin yun, madam, kunting pasensya pa, mga ganun-ganun. So yan, bigay niya sa akin to. So yan, binabasa ko rin to palagi. Tapos, meron ako small notebook dito. Kung ano yung mga pumapasok sa isip ko, kung ano yung mga gusto kong gawin, yung mga nandito lahat nakasulat. Siyempre, hindi ko naman pwedeng ipakita sa inyo, no? So yan, yung mga, yung biglang pumapasok sa isip ko na mga gusto kong gawin, lahat-lahat. Nilalagay ko dito, sinusulat ko dito. So, laging katabi yan ng mga Bible ko, tsaka ng mga prayer book ko, ganyan. Ito pa isang novena. Ito, ginagamit to ng nanay ko noon pa. So, tingnan nyo, lumang-luma na siya. Lumang-luma na siya. So, siningitan ko lang ng papel.
So ngayon, itong novena na to, 9 consecutive hours in one day. So malaking bagay talaga to, lalo na kung meron kang wini-wish na kailangan mo ng, alam mo yung parang immediate na na prayer. Talagang ito talaga, subok na subok talaga ito. So yan, pamana sa akin ng nanay ko. Yan. Tapos aside from that, meron akong Bible Alive. Yan. Nabibili namin to doon sa simbahan dito sa St. Mary's. So everyday, yung mga scriptures niyan, yan. Binabasa ko yan sa morning. Or kung hindi naman, sa night before, tapos yung following day na reading niya, binabasa ko na. Tapos, meron ako dito Bible, the Catholic Prayer Bible. Yan. Nabibili din ito sa St. Mary's. So, yan lang ang mga kasama ko habang nagpapagaling. Kasi last time, nung naoperahan ako sa balikat ko, yan din ang katabi ko, Bible, mga prayer book, tsaka nung hindi ako makagalaw, wala rin ako magawang iba, ganun. So, naranasan ko naman na yan. So, wala naman ako masyadong ipinag-aalala kagaya nung sa balikat ko noon. Kasi, sa balikat ko noon talaga, iniisip ko noon, baka hindi ko na ba magamit ng kagaya ng dati yung braso ko, tsaka yung function ng kamay. May lang talaga nakuha sa therapy, tapos, syempre, dasal, gano'n, dahil marami pa akong gustong gawin, ganyan. Lagi yung sinasabi yan, marami pa akong gustong gawin. So, ngayon, so far so good naman yung balikat ko. Tapos, ito na lang yung, just for the meantime, so ito lang muna yung magagawa ko dahil nga wala naman akong pwedeng ibang gawin. So, yan lang muna, update ko lang kayo kung anong meron sa akin kasi yun nga, hindi nga ako pag-vlog pa. So, yun. So, sana may maisip ako na pwedeng i-vlog kahit na ganito ang sitwasyon natin. So, salamat sa panonood at sana huwag kayong magsawa. Ito talaga, ginagawa ko ito para sa mga anak ko, memories nila sa akin. Alam mo yon, yung pagdating ng panahon, meron silang mapapanood. The same time, include ko rin sila sa mga darating na panahon. Okay? So, ngayon, nandito tayo sa malayo, hindi pa natin sila nakakasama, pero isasama ko sila sa mga vlog ko para iba pa rin talaga pag may memories, you know? Diba? So, see you in my next vlog, and thank you for watching!